Nalilito pati auto caption kasi walang ganyang word. Imbento ka talaga, Dan Fernandez. Alam naman natin na walang ganito si Dan eh. Yung galing-galingan ka kasi, gamit ka kasi ng gamit ng mga salita na hindi mo naman alam. Yan tuloy oh, nagmukha ka na namang eng-eng dyan. Alam nyo ba na itong si Dan Fernandez ay inventor din pala? Meron siyang naimbentong bagong kaso na siya lang ang nakakaintindi na meron na palang ganitong kaso. Imagine, kahit ano to ha, kahit Mr. Google siya, kahit i-google mo to, hindi mo to mahahanap na kaso. Hindi mo to mahahanap sa kahit anong libro, diksyonary, o kahit halughugin mo ang buong internet, ay walang ganitong klaseng kaso. Si Dan Fernandez lamang ang may alam nito. So, masasabi natin na itong si Dan Fernandez ang isa o hindi o kaya kung hindi siya ang isa ay pinakamatalinong congressman sa balat ng lupa. Inventor ang congressman na ito. Pero bago natin pag-usapan si Dan Fernandez, at disclaimer lang ha, meron tayong sinech itech. Hindi ko sinasabi na ito ay si Dan Fernandez. Malayo, hindi. Okay, isinama lang natin sa video na ito. Makinig, makinig. Sinech itech, may chismis. Hindi bagong congressman. Oh, sorry, dulas. Sino itong congressman na naka-acquire daw ng bagong brand new helicopter Bell 429? Sa mga hindi nakakaalam at hindi pamilyar sa helicopter, ito yung helicopter na to. Ito oh, ang ganda no, gara. Ang gara. At hindi lang yan. At meron ding Gulfstream 500. Ito. Paano kaya naka-acquire yung congressman ng mga ganitong klase ng pagkamahal-mahal na mga sasakyan? Sinech itech. Hindi ko sinasabi na si Dan ito ha. So sinisigurado ko sa inyo na hindi ito si Dan Fernandez. Ngayon, syempre na-curious tayo. I-search natin yung pinaka-latest kasi sabi sa chismis, bagong acquire daw, brand new. So syempre, hinanap ko ngayon kasi mabilis lang to eh. Google lang natin. Eto siya. Tignan. Oh, ito ay noong ano lang, February, ano to? February 22, 2024. Ang sabi dito ay announced that delivery of highly customized Bell 429 helicopter to Skyyard Aviation Corporation. Hindi ko alam ha. Hindi ko rin alam kasi hindi pa ako I didn't dig well, pero may idea na ako kung sino siya. Itong Skyyard Aviation Corporation, hindi ko sinasabi na may connection si congressman dito o pagmamay-ari ng congressman dito. Okay, disclaimer, hindi ko kuno-connect yung congressman sa company na ito. Okay, the delivery of this aircraft completed at the end of 2023. Oh, mga ano lang, mga end of 2023 lang, brings the total number of Bell 429 helicopter operating in the Philippines to 12. Wow, rare. So, sa buong Pilipinas, 12 lang ang meron nito as of February 22 to 2024. So, ito yung pinaka-latest. So, bahala na kayong mag-research. So, may mga clue na dyan kung sino itong congressman na ito
na nakapag-acquire recently ng bago brand new helicopter na Bell 429 at meron pang Gulfstream 500. Okay. Now, pumunta na tayo kay Inventor Dan Fernandez na nakaimbento ng bagong kaso. Imagine, siya lang ang may alam na may kasong ganito. Ano kaya itong kaso na ito na naimbento ni Dan Fernandez? Ito kasi yung gamit kayo ng gamit kasi. Bukod dito sa sa napansin ni Atty. Libayan na unfortunately, on volition, iba to. Totally na iba to. Okay. Play natin to. Sa akin, bukod po doon sa pag-called out sa inyo ni Senator De La Rosa, nagpaplano daw po na mag-undertake ng legal action laban sa inyo. Yes, okay yun. Ready naman po kami dyan. At yan nga, maganda nga yan para maliwanagan ang lahat eh. Kung sinasabi nila, subordination by perjury. Subordination by perjury? Dan Fernandez, sigurado ka ba sa sinasabi mo na subordination by perjury? May kaso bang ganyan, Dan Fernandez? Iyan tayo eh. Tapos may gana ka pang sabihin na hindi ka naman kailangang maalam sa batas. Google lang sapat na. No, di ba? Google lang sapat na. Subordination by perjury. Ulitin. Sige nga, ulitin nga natin. Yes, okay yun. Ready naman po kami dyan. At yan nga, maganda nga yan para maliwanagan ang lahat eh. Kung sinasabi nila, subordination by perjury. Subordination by perjury. Pinaglololoko mo na talaga kami, Dan Fernandez. Alam naman natin na walang ganito si Dan eh. Yung galing-galingan ka kasi, gamit ka kasi ng gamit ng mga salita na hindi mo naman alam. Yan tuloy nagmukha ka na namang eng-eng dyan. Walang subordination by perjury. Mukat. Anak ka ng patis. Mukat. Ay, Diyos ko. Ano ba yung pinagsasabi ni Dan Fernandez na subordination by perjury? Ito yung sinabi ni Pangulong Duterte na ikakaso sa kanila. Pero subordination by perjury ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Hindi. Hindi. Ito, ipaliwanag mo nga. Hindi ko alam na itong si Jimmy Bundok pala ay abogado. Ha? Ipaliwanag niya dito na maging sa auto-caption ng TikTok o auto-caption ng mga editing software, walang ganitong salita. Dan Fernandez, pinagloloko mo talaga ang mga Pilipino sa pagkukunwari mong ang galing-galing mo. Masyado ka kasing mapagkunwari. Huwag na kasing talitalinuhan. Take it away, Attorney Jimmy Bundok. Kung sinasabi nila, subordination by perjury. Subordination by perjury. Tingnan natin. Magandang araw po, si Atty. Jimmy Bundok po. Sa batas, wala pong salitang subordination by perjury. Ano po pala yun? Ang tama pong salita ay subordination of perjury. Subordination of perjury, kahit i-play nyo pa ulit, tinatamad na ako, yung sinabi ni Pangulong Duterte, subordination of perjury. Hindi ho subordination by perjury. Imbento ka ng kaso, Dan Fernandez eh. Ang ibig po sabihin ng subordination of perjury ay ang pag-uusig sa ibang tao na magsinungaling o magsabi ng hindi katotohanan sa otoridad o sa korte. Muli, wala pong subordination by perjury. Walang subordination by perjury. Maliwanag. Kahit anong Google pa ginamit mo, Dan Fernandez? Tingnan niyo po, hindi siya ma-spell ng auto-caption. Subukan po Hindi rin ma-spell ng auto-caption kasi walang ganon. natin muli, subordination by perjury. Ayan po
Nalilito pati auto caption. Nalilito pati auto caption kasi walang ganyang word. Imbento ka talaga, Dan Fernandez. Walang ganyang kaso. Kaya po mahalaga ang mga tamang salita para hindi tayo nagkakalito-lito. Totoo, paano? Kung yung nakikinig kay Dan Fernandez, tatanga-tanga din. Or sabihin natin hindi tatanga-tanga. Yung fallacy of ad ignorantiam, sinasabi nila. Na kung hindi mo alam, may nagsabi sa'yo na ganito ito, maniniwala ka. Kasi hindi mo alam eh. Fallacy of ad ignorantiam. Example, kapag sinabi ko that there are 5 million angels in heaven right now, yung bata o yung pagsasabihan ko na naniniwala sa akin, na may tiwala sa akin, maniniwala yun. Ganon din ang mangyayari sa mga pinagsasasabi mo, Dan Fernandez, na mga mali-mali na mga pinagsasasabi mo, at kung may maniwala sa'yo, litong-lito na yung tao na yun. Nililito mo eh. Tuloy. Subornation of perjury ang tamang kataga. Subornation of perjury yun. Hindi po subordination by perjury. Yun lang. Babush!